Isang taos-pusong kumustahan po sa inyong lahat. Ako po si Maria at maligayang pagbabalik sa Kwentong Puso TV. Sa bawat kwento, may pusong nasasaktan at may pusong muling bumabangon. Gaano kabigat ang halaga ng isang pangarap? At paano kung ang mismong taong pinag-alayan mo ng lahat ay siya ring kikitil sa natitira mo pang pag-asa? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Maribel. Hindi ko obligasyon ng nanay mo. Parang isang sampal ang mga salitang iyon. Mas masakit pa sa sampal. Napatigil ang mundo ni Maribel. Ang mga tenga niya ay tila nabibingi sa sinabi ng asawa. Mula kay Rafael, ang tingin niya ay lumipat sa biyenan niyang si Doña Cecilia na nakatayo malapit sa pinto, nakahalukip-kip. Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Walang awa. Walang tulong na mababasa sa mukha nilang dalawa. Rafael, nagmamakaawa ako. Halos pabulong na, sabi ni Maribel. Nanginginig ang boses. Ang nanay, si Nanay Rosa. Sa ibabaw ng mamahaling sofa, nakaupo ang kanyang ina. Hirap na hirap huminga. Sapo ang dibdib. Bawat paghinga ay tila isang pakikipaglaban. Kailangan niya itong madala sa ospital. Ngayon na. May importante akong meeting, Maribel. Hindi mo ba naiintindihan? Sigaw ni Rafael, inaayos ang kwelyo ng kanyang polo. Hindi pwedeng malate ako. This is a very important deal. Pero si nanay, pagpupumilit ni Maribel, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Mas importante pa ba yan kaysa sa buhay ng nanay ko? Bago pa man makasagot si Rafael, sumingit na si Doña Cecilia. Ang boses niya'y walang emosyon, ngunit puno ng lason. Huwag mong baliktarin ang sitwasyon, Maribel. Ang sabihin mo, isa kayong pabigat sa pamilyang ito. Lumapit ito sa kanya. Bawat hakbang ay may diin. Wala kang utang na loob. Matapos ka naming kupkupin dito. Matapos naming hayaang tumira ang nanay mo dito. Ganito pa ang isusukli mo? Isang gulo? Habang itinutulak siya palabas ng pinto, napadako ang tingin ni Maribel sa sahig. Malapit sa paanan ng kanyang ina. Nandoon ang luma at pudpod na tsinelas ni Nanay Rosa. Ang tsinelas na suot-suot nito kahapon lang noong masaya itong umuwi galing palengke. Bit-bit ang mga sangkap para sa paboritong adobo ni Rafael. Naalala pa niya ang nangiti ng ina habang sinasabing, para maganahan kumain ng asawa mo, anak. Ang alaala ay tila isang kutsilyong sumaksak sa kanyang puso. Itinulak siya ni Rafael palabas ng pinto. Malakas, walang pag-aalinlangan. Lumayas ka at isama mo ang nanay mo. Ang pinto ay isinara ng buong lakas sa kanyang harapan. Narinig niya ang pag-click ng seradura. Nakatayo siya sa labas, sa malamig na simoy ng gabi, tulala at hindi makapaniwala. Ang bahay na pinag-alayan niya ng bawat butil ng kanyang lakas at pagmamahal ay isinara para sa kanya. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Hindi ito ang oras para umiyak. Hindi pa. Kinapa niya ang numero ng emergency hotline. Bawat segundo ay napakahalaga. Habang naghihintay sa ambulansya, ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ilang minuto ang nakalipas na parang walang hanggan. Dumating ang ambulansya. Isinakay nila ang kanyang ina. Sumama siya. Sa loob ng sasakyan, hawak niya ang malamig na kamay ni Nanay Rosa, paulit-ulit na bumubulong. Laban lang, Nay. Huwag niyo po akong iiwan. Pagdating sa ospital, dinala agad ang kanyang ina sa emergency room. Naiwan siyang mag-isa sa pasilyo. Ang amoy ng gamot ay dumadagdag sa kanyang pagkahilo. Naupo siya sa isang upuang bakal, nakatitig sa kawalan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo doon. Ang tanging gumising sa kanya ay ang pagring ng kanyang telepono. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Umaasa. Isang kalmado, halos walang emosyong boses ang nagsalita mula sa kabilang linya. I'm sorry, ma'am. Wala na po ang nanay ninyo. Parang sirang plaka na umuulit-ulit sa isip ni Maribel ang mga salitang yon. Wala na po ang nanay ninyo.
Wala na po. Wala na. Nakatayo siya sa pasilyo ng ospital, hawak ang teleponong tila napakabigat. Ang mga dingding na puti ay parang lumalapit. Sinisikip ang kanyang paghinga. Ang amoy ng antiseptic ay dumidikit sa kanyang lalamunan. Wala siyang maramdaman. Manhid. Para siyang isang basong biglang naubusan ng laman. Isang nurse ang lumapit sa kanya. Ma'am, kailangan niyo na pong asikasuhin ang mga papeles sa billing section. Papeles, billing. Mga salitang walang kahulugan. Tumangulang siya, pero hindi gumalaw ang kanyang mga paa. Paano niya aayusin ang mga yon? Wala siyang pera. Kahit isang sentimo, wala. Ang wallet niya ay naiwan sa bahay. Ang bahay na hindi na niya bahay. Hindi niya alam kung paano, pero nakalabas siya ng ospital. Ang mga ilaw ng poste sa lansangan ng Quezon City ay malabo sa kanyang paningin dahil sa mga luhang hindi niya namamalayang tumutulo na pala. Nagsimula siyang maglakad. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ang mga sasakyan ay humahagibis sa kalsada, pero wala siyang naririnig. Ang ingay ng lungsod ay parang nasa ilalim ng tubig. Napadpad siya sa isang madilim na eskinita. Pagod na ang kanyang katawan, pero mas pagod ang kanyang puso. Naupo siya sa isang gilid ng bangketa, katabi ng isang tambak ng basura. Ang iron niya ay hindi nawala sa kanya. Dito siya nababagay ngayon. Itinapon. Basura. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang kanyang luma at punit na handbag. Baka may barya. Baka may kahit ano. Isang panyo na basa ng luha. Isang rosaryo na putol ang krus. At sa pinakailalim, sa isang singit ng lining, may nakapasyang papel. Isang piraso ng papel na gusot-gusot. Inilabas niya ito. Ang lotto ticket. Natigilan siya. Bumalik ang alaala ng gabing ibinigay ito sa kanya ni Nanay Rosa. Nasa ospital na sila noon para sa check-up. Ilang araw bago ang nangyari. Hawak ng ina ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng pag-asa. Kahit na hirap na. Itago mo to, anak. Bulong ng ina. Birthday mo ang mga numero. Malay mo. Ito ang sagot sa mga dasal natin. Tinawanan lang niya yon noon. Nay naman, sayang lang sa pera yan. Pero nginisyan lang siya nito. Para sa future mo, anak. Para hindi ka na laging umiiyak. Napahagulgol si Maribel sa gitna ng dilim. Yakap-yakap ang kapirasong papel sa kanyang dibdib. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa wala nang lumabas na luha. Para sa future. Anong future? Wala na ang nanay niya. Wala na ang lahat. Tumayo siya. Pinunasan ang mukha gamit ang likod ng palad. May isang convenience store sa kabilang kanto. Maliwanag ang ilaw. May lotto outlet sa loob. Hindi niya alam kung bakit pero parang may humihila sa kanya papunta doon. Wala namang mawawala. Wala na ngang natira sa kanya. Pumasok siya sa loob. Ang lamig ng aircon ay tumagos sa kanyang buto. Tiningnan siya ng guard. Isang tingin na puno ng hinala dahil sa kanyang gusgusing itsura. Yumuko siya, tinatago ang muka. Lumapit siya sa counter kung saan nandoon ang maliit na scanner ng loto. Nanginginig ang kamay, inilapit niya ang gusot na ticket sa laser. Pumikit siya. Nagdasal ng isang maikling dasal na hindi para sa pera, kundi para sa isang senyales, kahit ano. Beep! Walang nangyari. Marahil ay mali ang pwesto. Inulit niya. Mas dahan-dahan. Biglang tumunog ang makina, hindi isang simpleng beep. Ting! Isang mahaba at matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa buong store. Nanlaki ang mga mata ng cashier. Mabilis itong tumingin sa monitor, tapos kay Maribel, tapos balik sa monitor. Ang mukha ng babae ay namutla. Parang nakakita ng multo. Ang kanyang bibig ay bumuka, pero walang lumabas na boses agad. Lahat ng tao sa loob ay napahinto at lumingon. Ma'am! Garalgal na sabi ng cashier. Ang boses ay nanginginig sa halo ng gulat at takot. Ma'am, alam niyo po ba kung magkano ito? 1 bilyon?
Ang bulong ni Maribel ay halos hindi niya marinig sa sarili niyang pandinig. Ang kapirasong papel na yon, nagusot at may mantsa ng lumang lipstick ng kanyang ina, ay nagkakahalaga ng buhay na hindi niya kailanman inakala. Nanginginig ang kanyang tuhod habang mabilis siyang lumabas ng convenience store. Ang tingin ng cashier, ang bulungan ng mga tao, lahat yon ay nagdulot ng takot sa kanya imbes na tuwa. Sa Maynila, ang ganitong swerte ay maaring maging mitya ng buhay. Mahigpit ang yakap niya sa kanyang bag habang sumasakay ng taxi papunta sa opisina ng PCSO. Parang panaginip ang mga sumunod na oras. Ang mga tanong, ang verification, ang pagproseso. Pero sa gitna ng lahat ng yon, habang hawak na niya ang katibayan ng kanyang napanalunan, isa lang ang tumatakbo sa isip niya. Hindi ko kayang mag-isa ito. Si Rafael ang may alam sa negosyo. Si Rafael ang magaling sa pera. Siya? Siya ay isang simpleng may bahay na tinanggalan ng karapatan. Madali siyang lolokohin ng mga tao. Madali siyang mauutakan. Kailangan niya ng kakampi. Hindi lang basta abogado, kundi isang taong may konsensya. Sa gitna ng kanyang takot at kalituhan, isang pangalan ang biglang sumagi sa kanyang isip. Isang alaala mula sa high school yearbook na nakita niya sa lumang baul ni Nanay Rosa noon. Daniel Reyes. Ang matalinong kaklase na laging tahimik sa gilid, pero laging handang ipagtanggol ang mga inaapi. Nabalitaan niyang isa na itong abogado ngayon, pero hindi sa mga malalaking kumpanya sa Makati, kundi sa isang maliit na opisina sa Quiapo, tumutulong sa mga mahihirap. Dagli-dagli, nagpahatid siya sa address na nahanap niya sa internet. Luma ang building, maingay ang kalsada, amoy usok ng jeep at pritong mani. Pero para kay Maribel, ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Umakyat siya sa second floor. Ang sign sa pinto ay simple lang, Attorney Daniel Reyes, Public Attorney. Kumatok siya. Bumukas ang pinto at bumungad ang isang lalaking nakapolo barong na medyo gusot na sa maghapong trabaho. May mga salamin ito sa mata at tambak ang mga papeles sa mesa. Tumingala ito, mukhang pagod, pero nang magtama ang kanilang paningin, natigilan ito. Dahan-dahang tinanggal ni Daniel ang kanyang salamin. Tumayo ito, hindi makapaniwala. Maribel? Sa isang saglit gumuho ang pader na itinatayo ni Maribel. Ang lahat ng sakit, ang pagkamatay ng ina, ang pang-aalipusta ni Rafael, lahat ay bumuhos. Napahagulgol siya sa harap ng kanyang dating kaklase. Mabilis na lumapit si Daniel, inalalayan siya paupo sa silya at inabutan ng tubig. Hindi ito nagtanong agad. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Hinintay nitong kumalma ang kanyang paghinga. Nang medyo mahimasmasan na siya, tinitigan siya ni Daniel. Wala doon ang panghuhusga na nakikita niya kay Doña Cecilia. Wala ang pagkadisgusto na nakikita niya kay Rafael. "Kumusta ka na?" tanong ni Daniel. Ang boses ay puno ng senseridad. "Ang tagal na. Pero hindi ka nang ngumingiti tulad ng dati." Ang tanong na yon, hindi anong kailangan mo o bakit ka nandito. Ang dumurog sa puso ni Maribel. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pang-aapi, ang pagpapalayas, ang pagkamatay ni Nanay Rosa dahil sa kapabayaan ni Rafael. At sa huli, inilapag niya ang dokumento mula sa PCSO sa ibabaw ng magulong mesa ni Daniel. Nanlaki ang mga mata ni Daniel habang binabasa ang nilalaman ng papel. Tumingin siya kay Maribel, tapos sa papel, tapos kay Maribel ulit. "Gusto kong pagbayarin sila, Daniel," sabi ni Maribel. Ang boses ay matigas, puno ng bagong sibol na galit. "Gusto kong maramdaman nila ang hirap. Gusto kong mawala sa kanila ang lahat, tulad ng ginawa nila sa akin." Tumahimik ang kwarto. Ang ingay ng Quiapo sa labas ay tila naglaho. Isinara ni Daniel ang folder. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Nakatanaw sa labas. Pagkatapos ay humarap siya muli kay Maribel. Ang muka ay seryoso at determinado. "Kung gagawin natin ito para lang sa galit, matatalo tayo, Maribel. Ang galit ay nauubos.
Ang pera ay nauubos, sabi niya ng mariin habang naglalakad pabalik sa mesa. Kinuha niya ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang drawer at ibinagsak ito ng marahan sa harap ni Maribel. Tinitigan siya ni Daniel ng diretso sa mata. Hindi ito dapat maging kwento ng paghihiganti, Maribel. This is a story of justice at sisiguraduhin nating makukuha mo yon. Hindi sapat ang pera para pabagsakin sila, Maribel. Tinanggal ni Daniel ang kanyang salamin at ipinatong ito sa ibabaw ng makapal na tumpok ng mga dokumento. Ang liwanag mula sa bintana ay tumatama sa kalahati ng kanyang mukha. Nagbibigay ng seryosong anyo sa kanyang mga mata. Mayaman ang mga santos. Patuloy niya. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Kung gagamitin natin ang 1 bilyon mo para kalabanin sila sa negosyo, matagal na laban yan. At sa huli, kahit matalo sila, may pera pa rin sila. Makakaalis sila ng bansa. Makakapagsimula ulit. Kumunot ang noo ni Maribel. Ang galit sa dibdib niya ay naghahanap ng mapaglalagyan. So anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang sila? Daniel, pinatay nila ang nanay ko. Tinanggalan nila kami ng dignidad. Eksakto. Mabilis na sagot ni Daniel. Tumayo ito at lumapit sa whiteboard na nasa dingding. Kumuha siya ng marker at sumulat ng isang salita sa gitna. Malalaking letra. Hiya. Humarap siya kay Maribel. Ang mga tulad ni Doña Cecilia at Rafael, hindi takot mawalan ng pera. Takot silang mapahiya. Ang reputasyon nila ang kanilang oxygen. Ang tingin ng ibang tao ang bumubuhay sa kanila. Natahimik si Maribel. Naalala niya kung paano laging pinapagalitan ni Doña Cecilia ang mga katulong kapag may mantsa ang kurtina bago dumating ang mga bisita. Kung paano pilit na pinapasuot si Rafael ng mamahaling relo kahit baon sila sa utang sa bangko para lang magmukhang successful. Ang plano natin ay hindi pagnanakaw. Paliwanag ni Daniel, ang plano natin ay pagpapalit. Papalitan natin sila sa puso ng mga tao, sa mata ng simbahan, sa respeto ng komunidad. Lumapit si Daniel sa kanya. Gagamitin natin ang yaman mo hindi para manira, kundi para bumuo. Magiging Angel of Quezon ka, ang babaeng hindi nila kayang maging mabait, mapagbigay, tunay. At kapag nakuha mo na ang pagmamahal ng lahat, saka nating ilalabas ang baho nila. Napaisip si Maribel. Dahan-dahan, ang apoy ng galit sa kanyang dibdib ay nagbago ng anyo. Mula sa isang wildfire, naging isang laser beam ito, mas malamig, mas nakatuon. Gusto kong... Nagsimula siya, ang boses ay mahina, pero matalim. Tumingin siya sa kawalan, parang nakikita ang mukha ng mga santos. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam na maging invisible. Yung nandyan ka pero walang tumitingin sa'yo. Yung sigaw ka ng sigaw pero walang nakikinig. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam na itakwil ng lahat, tulad ng ginawa nila sa akin at kay nanay. Tumango si Daniel, isang tango ng pagkakaintindi at respeto. Then we start immediately. Bumalik si Daniel sa kanyang mesa at hinalungkat ang isang tumpok ng mga dyaryo. Hinugot niya ang society page ng isang sikat na broadsheet. Inilapag niya ito sa harap ni Maribel. Sa pahina, may malaking litrato. Si Doña Cecilia, nakasuot ng makikinang na alahas, nakikipagkamay at tumatawa kasama ang isang pari sa harap ng lumang simbahan ng kanilang parokya. Ang headline ay nagbabasa, Doña Cecilia Santos, nangako ng tulong para sa renovation ng simbahan. Ang sabi ng mga contacts ko sa barangay, sabi ni Daniel habang tinuturo ang litrato. 5 taon na niyang ipinapangako yan, pero hanggang ngayon, tumutulo pa rin ang bubong ng simbahan tuwing umuulan. Puro press release lang. Tinuro ni Daniel ang mukha ng pari at ni Doña Cecilia. Dito tayo magsisimula, Maribel. Anya, ang mga mata ay kumikislap sa isang matalinong plano. Sa puso ng kanilang komunidad,
sa lugar kung saan sila nagpapanggap na santo. Umuulan na naman sa Quezon City. Dati, kapag ganitong bumubuhos ang ulan, balisa si Maribel. Alam niyang tutulo na naman ang bubong sa likurang bahagi ng San Antonio de Padua Parish. Ang mismong pwesto kung saan sila laging umuupo ni Nanay Rosa tuwing linggo. Doon kasi ang libreng upuan, malayo sa reserved seats sa unahan na para sa mga donyorang tulad ni Doña Cecilia. Ilang beses niyang nakitang pinupunasan ng kanyang ina ang nabasang balikat nito ng panyo. Pero hindi ito umaalis. Nasa harap tayo ng Diyos, anak. Bawal umarte. Lagi nitong bulong. Pero ngayong gabi, iba na. Nakatayo si Maribel sa madilim na sulok ng patio ng simbahan. Nakasuot siya ng simpleng jacket at sombrero para hindi makilala. Sa kabila ng lakas ng ulan, naririnig niya ang tunog ng pag-asa, ang pok-pok-pok ng mga martilyo, at ang zet-zet ng mga welding machine. May mga ilaw na nakatutok sa bubong. May mga scaffoldings na nakatayo. Ang mga trabahador ay abala sa pagtatakip ng mga butas na dekada ng pinapabayaan. Mabilis silang kumilos. Bulong ni Daniel na sumulpot sa tabi niya, payong ang hawak para silungan siya. Bago magmisa bukas, tuyo na ang loob ng simbahan. Napangiti ng mapait si Maribel. Hinawakan niya ang pader ng simbahan. Ramdam niya ang lamig ng bato, pero mainit ang puso niya. 5 taon, Daniel, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. 5 taon na nagpapapicture si Doña Cecilia, kasama si Father. Hawak ang malaking chekeng styrofoam para sa renovation. Pero ni isang yero, walang napalitan. Puro pangako. Puro press release. At ngayon, sagot ni Daniel, sa loob lang ng 24 oras, naayos ng isang anonymous donor ang hindi nila magawa-gawa. Tiningnan niya si Maribel. Hindi pera ang ibinigay mo, Maribel. Dignidad. Dignidad para sa mga nagsisimba na nababasa tuwing umuulan. Humigpit ang hawak ni Maribel sa laylayan ng kanyang jacket. Para kay nanay to. Para hindi na siya mababasa. Kahit saan man siya naroroon ngayon. Kinabukasan ang balita ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy. Sa karinderya ni Aling Nelia na nasa kanto lang ng barangay, ang usapan ay kasing init ng bagong ahon na sabaw ng nilagang baka. Puno ang pwesto ng mga tricycle driver, labandera at mga tsismosa ng bayan. Si Aling Nelia, ang reyna ng karinderya na may malaking nunal sa pisngi at matabil na dila. Ang siya ring unofficial na broadcaster ng barangay. Naku, maniwala kayo sa akin, sigaw ni Aling Nelia habang naglalagay ng kanin sa plato ng isang customer. Mismong pamangkin ko na sakristan ang nagsabi. Dumating daw si Father kaninang umaga, halos himatay nang makita ang bubong. Ayos na, wala nang tulo. Talaga, Aling Nelia? Tanong ng isang driver. Baka naman tinupad na ni Doña Cecilia ang pangako niya? Tumigil sa pagpapaypay ng uling si Aling Nelia. Humarap ito sa mga tao, nakapamaywang at tumawa ng malakas. Isang tawang puno ng pang-uuyam. Si Cecilia? Yung kuripot na yon? Ha? Asa pa kayo. Lumapit si Aling Nelia sa mesa. Ibinaba ang boses na parang may ibubunyag na sikreto ng estado. Ang sabi ni Father, isang misteryosong donor daw. Walang pangalan, walang picture taking, walang ribbon cutting, basta na lang nagpadala ng pondo at mga tao. Nagtinginan ng mga tao. Sa mundo nila, ang mga mayayaman ay tumutulong lang kapag may nakatutok na kamera. At eto pa ang matindi. Dagdag ni Aling Nelia, nanlalaki ang mga mata. Tumingin siya sa kaliwat kanan bago magsalita ulit. Narinig ko kay Father nung kausap niya yung treasurer. Ang halaga daw na ibinigay ng donor para sa isang gabi lang na trabaho. Biniti ni Aling Nelia ang kwento. Lahat ay nakanganga, naghihintay. Mas malaki pa raw ang donasyon na yon kaysa sa lahat ng pinagsama-samang abuloy ni Doña Cecilia sa loob ng 10 taon. Natahimik ang buong karinderya.
Ang tunog lang ng kutsara at tinidor ang naririnig. Sa isang sulok, nakaupo si Maribel nakatalikod sa karamihan, humihigop ng sabaw. Napangiti siya ng lihim. Nagsimula na. Sino ba ang lapastangang yan? Dumagundong ang boses ni Doña Cecilia sa loob ng kanyang walk-in closet. Halos mabasag ang hawak niyang mamahaling pabango nang ibagsak niya ito sa vanity table. Ang refleksyon niya sa salamin ay nagpapakita ng isang mukhang hindi maipinta sa inis. Hindi dahil sa naayos na ang simbahan, kundi dahil hindi siya ang bida sa kwento. Imagine Rafael, baling niya sa anak na nakaupo sa gilid ng kama, abala sa pag-scroll sa cellphone. Isang anonymous donor, walang pangalan, walang muka. Sigurado ako, isa lang yang nouveau riche na gustong magpasikat, trying hard. Nagpatuloy siya sa paglalagay ng lipstick, nang gigigil ang kamay. Ako ang patron ng parokya na yan sa loob ng 20 taon. Ako dapat ang nagpaayos ng bubong na yan. Inunahan lang ako ng kung sino mang hampas lupa na yan. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Rafael. Mahayaan mo na. At least, hindi na tayo gagastos. Libre na yung repair. Sa'yo pa rin ang credit dahil ikaw ang head ng committee. Win-win. It's not about the money, Rafael. It's about respect. Giit ni Doña Cecilia. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Saglit siyang natigilan. Sa kislap ng mga diamante sa kanyang leeg, bigla niyang naalala ang isang eksena noon. Si Maribel, nakaluhod sa paanan niya, minamasahe ang kanyang manas na paa matapos ang isang mahabang charity event. Sana po balang araw, Mama, sabi noon ni Maribel ng mahina. Makatulong din tayo sa pagpapaayos ng bubong ng simbahan. Kawawa po kasi yung mga nasa likod, nababasa. Inirapan lang niya ito noon. Tumigil ka, Maribel. Wala kang alam sa pagpapatakbo ng foundation. Magmasahe ka na lang. Iwinaglit agad ni Doña Cecilia ang alaalang yon. Bakit ba niya iniisip ang babaeng yon? Patay na ang nanay nito at siguro'y namamalimos na ito ngayon sa kung saang kanto. Anyway, buntong hininga ni Rafael, tumayo at inayos ang kanyang suit. I have bigger fish to fry. Ngayon ko na isasara ang deal para sa lupa sa Quezon City. Yung community center project, gagawin nating high-end mall extension. Bilyon ang kikitain natin dyan, Ma. Ngumiti si Rafael, puno ng kumpiyansa. Ito ang mundong alam niya. Mundong nabibili ng pera. Biglang tumunog ang cellphone ni Rafael. Ang ringtone ay para sa kanyang private broker. Speaking of the devil, kindat niya sa ina bago sagutin ang tawag. Hello, Mike. Nasa iyo na ba ang deed of sale? Papunta na ako dyan para pirmahan. Saglit na katahimikan. Unti-unting nawala ang nangiti sa labi ni Rafael. Kumunot ang kanyang noo. Ang kanyang mukha ay nagdilim. Anong ibig mong sabihing hindi na pwede? Sigaw niya bigla. Dahilan para mapatalon si Doña Cecilia sa gulat. Naunahan? Sino? Sinong gago ang bibili ng lupang yon ng cash? Nakinig si Rafael sa kabilang linya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkatapos ay sa purong kalituhan. Anong pangalan ng buyer? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong na sa tindi ng galit. Tumingin siya kay Doña Cecilia na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya nang may pag-aalala. Foundation? Ulit ni Rafael sa sinabi ng kausap. Rosa Foundation? Sino naman ang mga yan? Ang balita ay sumabog kinabukasan na parang bomba sa business world at lalo na sa ego ni Rafael. Sa harap ng telebisyon sa kanilang mansion, nakatayo si Rafael, hawak ang isang baso ng whiskey kahit 8:00 pa lang ng umaga. Sa screen, makikita ang press conference ng Rosa Foundation. Hindi nagpakita ang may-ari. Tanging ang spokesperson lang, isang kilalang doktor na nirerespeto ng lahat. Sa lupang ito, pahayag ng doktor sa harap ng mga kamera, ipapatayo ang Rosa Medical Center, isang state-of-the-art na pasilidad na magbibigay ng libreng serbisyong medikal para sa mga mahihirap na residente ng Quezon City. Ito ay alay ng aming founder,
para sa kanyang inang pumanaw dahil sa kawalan ng agarang lunas. Pak! Binato ni Rafael ang remote control sa dingding. Nagkalasog-lasog ito. Libreng ospital? Sigaw niya. Namumula ang leeg sa galit. Sa prime lot na yon, sayang. Bilyon ang kikitain natin kung naging mall extension yon. Sino ba ang mga tangang to na nagtatapon ng pera? Sa gilid, tahimik lang na umiinom ng kape si Doña Cecilia, pero matatalim ang kanyang mga mata. Hindi siya sumisigaw tulad ng anak niya. Nag-iisip siya. Wala ka bang magagawa, Raf? Tanong niya ng malamig. Kasuhan mo. Paalisin mo. Hindi pwede, ma. Sagot ni Rafael. Hinihilot ang sentido. Foundation yan. Charity. Kapag kinalaban ko yan, ako ang magmumukhang masama. Ako ang magmumukhang demonyo na humarang sa libreng paggamot ng mga mahihirap. Masisira ang image ng kumpanya. Habang nagwawala si Rafael sa kanyang mansyon, sa kabilang dako ng lungsod, payapa ang paligid. Nasa sementeryo si Maribel. Ang damuhan sa paligid ng puntod ni Nanay Rosa ay bagong tabas. May mga sariwang bulaklak na puti, mga rosas, na nakalagay sa vase. Lumuhod si Maribel sa damuhan. Inilapag niya ang isang rolled-up blueprint sa tabi ng lapida. Hinaplos niya ang pangalang nakaukit sa bato, Rosa Cruz. Nay, bulong niya, at ang hangin ay tila yumakap sa kanya bilang sagot. Naalala niyo po ba noong tinanggihan tayo sa ospital kasi wala tayong down payment? Noong nakikiusap ako sa kanila na gamutin kayo, pero papel ang hiningi nila bago malasakit. Tumulo ang luha sa pisngi ni Maribel, pero hindi ito luha ng panghihina. Luha ito ng tagumpay. Wala na pong gagaya sa atin, Nay. Wala nang magmamakaawa. Dahil sa inyo, may matatakbuhan na sila. Ang pangalan ninyo, ang magiging silungan nila. Sa di kalayuan, nakatayo si Daniel, nakasandal sa puno. Binabantayan si Maribel mula sa malayo. Hindi siya lumalapit. Alam niyang moment ito ng mag-ina. Pero sa kanyang mukha, mababakas ang isang ngangiti ng paghanga. Ang Maribel na nakikita niya ngayon ay hindi na ang api-apihang asawa. Isa na itong reyna na nagtatayo ng sarili niyang kaharian. Bumalik ang eksena sa mansyon ng mga Santos. Hindi mapakali si Doña Cecilia. May mali. May hindi tama sa kwentong ito. Isang foundation na bigla na lang sumulpot. Isang pangalan na Rosa. Parang may kumalabit sa alaala niya. Rosa. Saan nga ba niya narinig ang pangalang yon? Oo. Ang pangalan ng nanay ng hampas lupang si Maribel. Pero imposible. Patay na yon. At si Maribel, siguradong namamasukan na lang yon bilang katulong ngayon. Pero ang kutob ng isang matapobreng tulad ni Doña Cecilia ay matalas. Hindi siya naniniwala sa coincidence. Kinuha niya ang kanyang telepono. Dinatik niya ang numero ng isang pribadong investigador, isang taong ginagamit niya para maghalungkat ng baho ng mga kaaway niya sa lipunan. Hello, Chief, sabi ni Doña Cecilia. Ang boses ay mababa at mapanganib. May ipapahanap ako sa'yo. Gusto kong alamin mo kung sino ang nasa likod ng Rosa Foundation na yan. Gusto ko ng pangalan. Gusto ko ng litrato. Ngayon na. Ibinaba niya ang telepono. Tinitigan niya ang kawalan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Kung sino ka man, bulong niya sa sarili, mahuhubaran din kita ng maskara. Nakatunog na sila, Maribel. Ibinagsak ni Daniel ang isang folder sa mesa. Ang mukha niya ay seryoso. May bahid ng pag-aalala. Nasa loob sila ng isang safe house, isang simpleng apartment na malayo sa mata ng mga kakilala. May private investigator na umaaligid sa opisina ng foundation, patuloy ni Daniel. Tanong ng tanong kung sino ang totoong nagmamay-ari. At kilala ko ang PI na to. Bata siya ni Doña Cecilia. Magaling maghalungkat ng baho. Napahigpit ang hawak ni Maribel sa tasa ng kape. Inaasahan na niya ito, pero iba pa rin pala ang kaba kapag nandyan na. Ang takot na baka sa isang iglap,
Mawala ang lahat ng pinaghirapan nila at bumalik siya sa pagiging walang-wala. Hayaan mo silang maghanap, sagot ni Maribel, pilit pinapatatag ang boses. Wala silang makikita. Ang pangalan sa papel ay Dummy Corporation. Legal ang lahat. Oo, pero hindi lang legalities ang labanan dito. Paalala ni Daniel, kapag nalaman nilang ikaw to, gagawin nila ang lahat para sirain ka bago ka pa makabelo. Kailangan nilang mag-ingat, pero hindi ito dahilan para tumigil. Kinahapunan, nagpunta si Maribel sa karinderya ni Aling Nelia. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at jeans, nakapusod ang buhok. Nagpanggap siyang ordinaryong customer, nakikinig sa pulso ng barangay. Doon niya narinig ang kwento ni Mang Nestor, ang dating driver ng pamilya Santos. Kawawang matanda. Iling ni Aling Nelia habang nagpupunas ng mesa. Biruin mo, 10 taong nanilbihan kay Rafael. Nung na-stroke yung asawa at nangailangan ng advance, sinisante agad. Kesyo tamad daw. Wala man lang separation pay. Ngayon, namamasada na lang ng pedicab kahit rayuman na ang tuhod. Kumirot ang puso ni Maribel. Hindi lang pala siya. Hindi lang si Nanay Rosa. Marami sila. Maraming tinapakan ang pamilyang yon para manatili sa tuktok. Lihim na kinausap ni Maribel si Daniel. Kinabukasan, may dumating na tulong para kay Mang Nestor. Nabayaran ang hospital bill ng asawa niya at may maliit na puhunan para sa sari-sari store. Walang nakakaalam kung kanino galing. Ang sabi lang ng nag-abot, galing sa kaibigan. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Maribel sa apartment, may nakasabit na plastic sa gate. Walang note, walang pangalan. Binuksan niya ito. Isang bilao ng pansit malabon. Mainit pa. Napaluha si Maribel. Alam niya ang lasang ito. Ito ang tinda ng asawa ni Mang Nestor. Ito ang paraan ng mga maralita para magpasalamat. Hindi sa salita, kundi sa paghahati ng kung anong meron sila. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maribel na hindi siya nag-iisa. May hukbo siya. Isang hukbo ng mga tahimik at api na handang tumindig kasama niya. Samantala, sa opisina ni Daniel, hating gabi na, pero gising pa siya. Isang motor ang huminto sa labas. May inihagis na sobre sa ilalim ng pinto bago mabilis na humarurot palayo. Kinabahan si Daniel. Binuksan niya ang pinto pero wala na ang naghatid. Pinulot niya ang brown envelope. Walang return address, walang pangalan. Dahan-dahan niya itong binuksan. Walang papel sa loob. Isang USB flash drive lang. Kulay itim. Agad siyang pumunta sa kanyang laptop. Isinaksak niya ang USB. Huminga siya ng malalim bago buksan ang laman. Bumadhad sa screen ang isang folder. Ang pangalan ng folder ay nagpatigil sa paghinga ni Daniel. Magay kababalaghan ni Rafael Santos. Binuksan niya ang laman. Mga scanned documents, bank transfers, at mga litrato. Mga litrato ni Rafael at ng kanyang mga transaction na hindi lang tungkol sa negosyo. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Ito na. Ito ang bala na hinihintay nila. Pero ang tanong na bumabagabag sa kanya habang nakatitig sa screen, sino ang nagpadala nito? Sino ang hudas sa kampo ni Rafael? Ang tiwala ay parang isang mamahaling plorera. Kapag nabasag, kahit anong pilit mong idikit, mananatili ang lamat. At yun mismo, ang planong gawin ni na Daniel at Maribel sa pamilyang Santos. Ang basagin sila mula sa loob. Hindi nila isinapubliko ang laman ng USB. Masyadong maaga pa para doon. Sa halip, pinili ni Daniel ang isang mas matalim na estratehiya. Ipinadala niya ang ilang piling dokumento, mga resibo ng jewelry stores, travel bookings sa Europe, at condominium titles na nakapangalan sa mistesa ni Rafael sa isang tao lang. Kay Don Manolo, ang pinakamatanda at pinakarespetadong miyembro ng Board of Directors. Ang matalik na kaibigan ng yumaong ama ni Rafael. Ang taong pinakakinatatakutan ni Doña Cecilia na madismaya. Habang hinihintay nilang sumabog ang bomba, nagpasya silang kumain muna.
Sa isang maliit na karinderya malapit sa opisina, malayo sa mata ng mga sosyal na kakilala ni Rafael, tahimik na kumakain sina Maribel at Daniel. Sinigang na baboy ang ulam, mainit, maalat asim, lasang bahay. Napansin ni Daniel na hindi ginagalaw ni Maribel ang kanyang pagkain. Nakatitig lang ito sa sabaw. Malalim ang iniisip. Nagugilty ka ba? Tanong ni Daniel ng mahina. Nag-angat ng tingin si Maribel. Hindi ko alam, Dan. Sila ang sumira sa buhay ko. Sila ang dahilan kung bakit wala na si nanay. Pero noong nakita ko yung mga ebidensya, parang naawa ako kay Rafael. Kailangan niyang magnakaw sa sarili niyang kumpanya para lang sumaya? Hindi sumagot si Daniel. Sa halip, kinuha niya ang platito ni Maribel. Himimay niya ang laman ng isda. Tinanggal ang mga tinik ng maingat at matiyaga bago ibinalik sa harap ni Maribel. Kailangan mong kumain, sabi niya ng simple, hindi tumitingin kay Maribel. Kailangan mong magpalakas, hindi pa tapos ang laban. Napatingin si Maribel sa himimay na isda, tapos kay Daniel. Sa simpleng gawaing iyon, sa pagtanggal ng tinik para hindi siya masugatan, naramdaman niya ang isang uri ng pag-aaruga na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang pagmamahal na hindi nanunumbat. Samantala, sa boardroom ng Santos Group of Companies, iba ang templa ng hangin. Napakatahimik. Nakaupo si Rafael sa kabisera. Nakangiti ng pilit. Sa tabi niya, si Doña Cecilia ay nagpapaypay ng mabilis. Ang kilay ay halos magsalubong. Ibinagsak ni Don Manolo ang mga papel sa mesa. Ipaliwanag mo ito, Rafael. Utos ng matanda. Ang boses ay mababa, pero dumadagundong sa awtoridad. Bakit may 50 milyong piso na nawawala sa operational funds? At bakit ang mga dates ng withdrawal ay tumutugma sa mga petsa ng mga resibong ito galing sa Cartier at Louis Vuitton? Namutla si Rafael. Tito Manolo, I can explain. Business representation expenses yan. Representation? Bulyaw ni Don Manolo. Representation para sa isang babaeng nagngangalang Bianca? Huwag mo akong gawing tangahiho. Kilala ko ang tatay mo. Hindi siya magnanakaw. Bakit ikaw Napasinghap si Doña Cecilia. Ang salitang magnanakaw ay parang sampal sa kanyang mukha. Sa harap ng ibang board members, sa harap ng mga taong iginagalang niya, ang anak niya ay tinawag na kriminal. Natapos ang meeting na tanggalan si Rafael ng signing authority, pansamantala, habang iniimbestigahan, isang malaking kahihiyan. Pag-uwi sa mansyon, sumabog ang bulkan. Paano mo nagawa ito? Sigaw ni Doña Cecilia, pagpasok pa lang nila ng pinto. Hinampas niya si Rafael ng kanyang bag. Pinahiya mo ako, sa harap ni Manolo, sa harap nilang lahat. Pinalaki kitang matino. I gave you everything. Sa unang pagkakataon, hindi yumuko si Rafael. Hindi siya humingi ng tawad. Humarap siya sa ina. Ang muka ay pula sa galit at alak. Ang ugat sa leeg niya ay lumalabas. You gave me everything? Tawa ni Rafael, isang tawang mapakla at baliw. Ibinigay mo sa akin ang lahat ng gusto mo, hindi ang gusto ko. Wala kang utang na loob, sumat ni Doña Cecilia. Utang na loob? Sigaw pabalik ni Rafael. Ang boses niya ay umaling-awngaw sa buong mansyon na parang yumanig sa mga pader. Kaya ako nagnanakaw. Kaya ako naghahanap ng atensyon sa iba. Kasi sa bahay na to, hindi ako anak. Tropeo lang ako. Display. Kailangan perfect. Kailangan mayaman. Kayo ang may gusto ng lahat ng ito, di ba? Ang mabuhay na parang reyna kahit na nabubulok na tayo sa loob. Natigilan si Doña Cecilia. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Gulat na gulat. Sa buong buhay niya, walang sinuman, lalo na ang kanyang anak, ang nangahas na sigawan siya ng ganito. Tinalikuran siya ni Rafael at naglakad paakyat ng hagdan. Iniiwan ng ina na nakatayo sa gitna ng malawak at malamig nilang sala, mag-isa. Ang pamilyang Santos, na dating akala mo'y gawa sa bakal, ay nagsisimula ng kalawangin at gumuho.
Desperado na si Doña Cecilia. Matapos ang iskandalo sa board meeting at ang sigawan nila ni Rafael, alam niyang gumuguho na ang kanilang imahe. Ang mga tawag mula sa mga amigas niya ay dumalang. Ang mga imbitasyon sa mga exclusive parties ay unti-unting nawala. Para sa isang babaeng nabubuhay sa palakpak at paghanga ng iba, ito ay parang unti-unting pagkamatay. Kaya naman, nagdesisyon siya. Kung hindi sila iniimbitahan, sila ang mag-iimbita. Gusto ko ng engrande chitang, utos ni Doña Cecilia, sa kanyang event organizer habang naglalakad-lakad sa sala, hawak ang telepono. The biggest charity ball of the decade. Gusto kong imbitahan ng lahat. Senators, tycoons, celebrities. Ipakita natin sa kanila na ang mga santos ay hindi basta-basta natitinag. Pero ma'am, nag-aalangan na sagot sa kabilang linya. Medyo gipit po tayo sa cash flow ngayon dahil sa freeze order ng board. Gawan mo ng paraan, bulyaw ni Doña Cecilia. Isanla mo ang mga alahas. Ibenta mo ang paintings. I don't care. Basta kailangang maging perfect ang gabing ito. This is about survival. At syempre, may isang espesyal na imbitasyon na ipinadala. Isang imbitasyon na nakasulat sa mamahaling papel na may gold dust para sa organisasyong naging tinik sa kanyang lalamunan. 2. The representative of Rosa Foundation. Sa opisina ni Daniel, nakalapag ang imbitasyon sa mesa. Ang amoy ng mamahaling pabango ay umaalingasaw mula sa papel. Isang amoy na kilalang-kilala ni Maribel. Amoy ng pagpapanggap. Gusto nila tayong makilala, sabi ni Daniel, tinititigan ng card na parang isang bomba na malapit nang sumabog. Ito ang perfect trap. Gusto nilang malaman kung sino ang kalaban para mapabagsak nila sa harap ng maraming tao. Kinuha ni Maribel ang imbitasyon. Hinaplos niya ang magaspang na texture ng gold print. Dati, ang mahawakan lang ang ganitong klaseng papel ay isang pangarap. Dati, taga-abot lang siya ng tubig sa mga bisita sa ganitong events. Hindi ito patibongdan, sabi ni Maribel. Ang mga mata ay may kakaibang kislap. Ito ang entablado. Dumating ang araw ng paghahanda. Walang stylist, walang glam team. Si Maribel lang at si Daniel sa loob ng isang butik. Sinubukan ni Maribel ang isang simpleng gown. Kulay puti. Walang borloloy, walang makikinang na bato. Ang tela ay dumadaloy sa kanyang katawan na parang tubig. Elegante. Malinis. Tumayo siya sa harap ng malaking salamin. Sa refleksyon, hindi na niya nakita ang babaeng laging nakayuko, ang babaeng takot magsalita, ang babaeng laging humihingi ng tawad sa pag-iral niya. Nakita niya ang isang babaeng nakatayo ng tuwid. Ang mga pilat sa puso niya ay naging baluti. Ang sakit ng nakaraan ay naging lakas. Sa likod niya, nakatayo si Daniel. Hindi ito nagsasalita. Nakatingin lang ito sa kanya sa salamin. Ang mga mata ay puno ng paghanga at, sa isang iglap na hindi nito naitago, pagmamahal. Bagay sa'yo, garalgal na sabi ni Daniel. Para kang, hindi niya itinuloy, para kang anghel. Humarap si Maribel sa kanya. Inayos ni Daniel ang isang hibla ng buhok na nalaglag sa mukha ni Maribel. Ang kanyang hawak ay magaan, maingat, parang humahawak ng babasaging kristal na ayaw niyang mabasag muli. Handa ka na bang humarap sa kanila bilang representative ng Rosa Foundation? Tanong ni Daniel. Umiling si Maribel. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang titig ay matalim at buo. Hindi, Daniel, sagot niya. Hinawakan niya ang imbitasyon ng mahigpit. Hindi ako pupunta doon bilang isang misteryosong donor o bilang Angel of Quezon. Tapos na ang pagtatago. Tumingin siya muli sa salamin, sa babaeng handa ng bawiin ang kanyang pangalan. Pupunta ako doon bilang si Maribel Cruz, ang asawang itinapon nila, ang anak na inulila nila, at oras na para malaman nila kung sino talaga ang kinalaban nila.
Ang mga ilaw ay kumikinang. Ang chandelier ay nagbibigay ng libu-libong kislap. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula Hotel ay puno ng mga matataas na personalidad ng lipunan, mga politiko, negosyante at mga artista. Lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamamahaling gowns at suits, tumatawa, nagchitsismisan at nagpapang-abutan ng kape. Sa entablado, nakatayo si Doña Cecilia, nakasuot ng emerald green gown na tinirnuhan ng kanyang mga alahas. Ngumiti siya sa kamera, kasing ningning ng mga diamante niya. Sa tabi niya, si Rafael, pilit na nakangiti sa kabila ng internal investigation sa kumpanya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Masiglang bati ni Doña Cecilia sa microphone. Welcome sa taunang Santos Charity Ball. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang pagkakaisa at pagbibigayan. Malakas ang palakpakan. Ngumiti si Doña Cecilia. Nasa loob-loob niya ay nagtatago ng panlulumo. Ang buong event ay isang malaking pagpapanggap. Isang desperadong pagtatangka na ibalik ang nawawalang hiya ng kanilang pamilya. At ngayon, patuloy ni Doña Cecilia, ang boses ay puno ng pilit na tuwa. Nais kong tawagin sa entablado ang kinatawan ng aming espesyal na panauhin, ang bagong bayani ng ating komunidad, ang nag-iisang natigilan si Doña Cecilia. Hinihintay niya ang pangalan mula sa event organizer na dapat ay ibinulong sa kanya. Pero wala. Sa halip, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Lahat ng mata ay napalingon. Pumasok si Maribel. Nakasuot siya ng isang simpleng puting gown. Walang alahas, walang masyadong make-up. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Pero sa bawat hakbang niya, may kakaibang kapangyarihan siyang dala. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nakayuko. Tuwid ang kanyang tindig. Mataas ang kanyang noo. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy. Sino yan? Ang ganda niya Hindi ko siya kilala. Taga saan yan? Napako ang tingin ni Rafael sa pinto. Biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makagalaw. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay muntik nang mahulog. Si Maribel. Pero paano? Imposible. Nanlaki ang mga mata ni Doña Cecilia. Ang kanyang nangiti ay biglang natuyo sa labi. Ang kulay berde ng kanyang gown ay parang nawalan ng buhay. Ang kanyang bibig ay bumuka, pero walang salitang lumabas. Dahan-dahang lumakad si Maribel patungo sa entablado. Bawat yapak niya ay may diin. Bawat yapak ay parang tunog ng martilyo na bumabagsak sa mga pader ng kasinungalingan ng pamilya Santos. Sa likuran ng ballroom, nakatayo si Daniel, nakasuit, kalmado ang mukha. Pero sa loob, ang kanyang puso ay malakas ang kabog. Napangiti siya ng maliit. Matagumpay ang unang bahagi. Nang makarating si Maribel sa entablado, iniabot sa kanya ng isang staff ang mikropono. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ang kanyang kamay ay matatag. Tumingin siya sa buong ballroom, sa mga mukhang nagtataka, at ngayon ay nanlalaki na sa gulat habang dahan-dahan nilang nakikilala ang babaeng nasa harap nila. Ang kanyang tingin ay bumaba. Diretsong tumama sa mga mata ni Rafael, na ngayon ay halos lumabas na sa takot. At pagkatapos ay dumapo sa mukha ni Doña Cecilia, na ngayon ay putlang-putla na at nanginginig ang buong katawan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula ni Maribel, ang boses ay kalmado, malinaw at malakas, sapat para marinig ng lahat sa buong ballroom. Hindi siya sumisigaw, pero ang bawat salita ay may bigat. Marahil, patuloy niya, bahagyang ngumiti, isang ngiting hindi nakangisi, kundi puno ng matamis na paghihiganti. Nagtataka kayo kung sino ako. Ang mga kamera ay nagsimula nang mag-flash. Ang mga bulungan ay lumakas. Lahat ay nakapako ang tingin sa kanya. Hayaan ninyong ipakilala ko ang aking sarili. Napahinga ng malalim si Maribel. Tumingin siya sa itaas na parang kausap ang kanyang ina. At pagkatapos,
Muling bumaba ang kanyang tingin, diretso sa mga mata ni Rafael at Doña Cecilia na ngayon ay nanlalamig na sa kinatatayuan. Ako po si Maribel Cruz, dati kong asawa si Rafael Santos, at ang kwento ko ay kwento din ng Rosa Foundation. Ang buong ballroom ay tila natigilan, ang tawa ay namatay, ang mga bulungan ay napalitan ng malalim na katahimikan. Lahat ng mata, kabilang ang mga kamera ng media na biglang nagsimulang mag-flash nang mas mabilis ay nakatutok kay Maribel. Nakatingin lang si Rafael kay Maribel, ang kanyang mukha ay putlang-putla. Si Doña Cecilia naman ay nanginginig, halos hindi na makahinga. Ang nakikita nila ay hindi ang api-apihang asawa ni Rafael. Ito ay isang babaeng may lakas. Isang babaeng nagbabalik mula sa abo. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa Santos Charity Ball. Panimula ni Maribel. Ang boses ay kalmado pa rin. Walang bahid ng galit na mas lalong nagbigay ng bigat sa bawat salita. Gaya po ng sabi ko, ang kwento ko ay kwento din ng Rosa Foundation. Tumingin siya sa isang malaking LED screen sa likod ng entablado. Biglang nagbago ang imahe sa screen. Hindi na ang logo ng Santos Group, kundi ang isang lumang litrato. Si Nanay Rosa, nakangiti habang hawak ang isang bilao ng sariwang gulay. Ang aking ina, si Rosa Cruz, ay isang simpleng tao. Ang tanging yaman niya ay ang kanyang pagmamahal. At sa huling sandali ng kanyang buhay, ang pagmamahal na yon ay binaliwala. Dahan-dahang ipinagpatuloy ni Maribel ang kanyang kwento. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagrereklamo. Kinukwento niya lang ang mga pangyayari, isa-isa, na parang nagbabasa ng isang pahina sa dyaryo. Ang kanyang pagmamahal kay Rafael, ang kanyang pagtitiis sa pang-aapi ni Doña Cecilia, ang kanyang pagmamakaawa noong gabi na hiniling niya kay Rafael na isugod sa ospital ang kanyang ina. At ang malamig na pagtanggi ni Rafael, ang pagpapalayas sa kanila. Habang nagkukwento si Maribel, isang video clip ang nagsimulang umikot sa screen sa likod niya. Hindi ito footage mula sa mansion. Ito ay isang recorded call. Ang tunog ay malabo sa una. Pero nang linawin, naririnig ng lahat ang isang boses. Ang boses ni Nanay Rosa. Rafael, anak, tulungan mo ako. Hirap na ako. Ang boses ni Rafael ay sumunod. Malamig, irritable. Ma, busy ako. Huwag kang magdrama. Kaya na yan ni Maribel, nasa meeting ako. Bye. Tut, ang tunog ng pagpatay ng tawag ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Napuno ng gasp ang buong bulwagan. Ang mga tao ay nagbubulungan, hindi makapaniwala. Ang mga kamera ay nakatutok kay Rafael at Doña Cecilia na ngayon ay halos hindi na makatayo. Ilang taon po akong nanahimik. Sabi ni Maribel, ang kanyang boses ay tila nagiging mas malakas. Ngunit ang aking ina, ang kanyang pangalan, ay hindi ko papayagang yurakan pa. Sa puntong yon, mula sa likod ng ballroom, may dahan-dahang lumabas na grupo ng mga tao. Si Aling Nelia ang nangunguna. Kasama niya si Mang Nestor at ang asawa nito. Kasama rin ang ilang pamilyang dati nang tinulungan ni Maribel ng palihim. Lahat sila ay nakasuot ng simpleng puting t-shirt na may nakaprint na logo ng Rosa Foundation. Isang matandang babae ang kumuha ng mikropono mula sa isang reporter. Ako po si Aling Nelia. Anya, ang boses ay matatag. Saksi po ako sa kabutihan ni Maribel at saksi din po ako sa kasamaan ng pamilyang yan. Ang San Antonio Church, sila ang nagpaayos. Ang free clinic, sila ang nagpatayo. Lahat ng ginawa nila ay dahil sa pusong tapat, hindi para magpasikat. Sumunod si Mang Nestor. Si Rafael po ang nagtanggal sa akin dahil nagkasakit ang asawa ko. Wala man lang awa. Pero ang Rosa Foundation, sila ang tumulong sa amin. Sila ang nagbigay ng pag-asa. Sa bawat salita ng mga taong ito, ang mundo ng mga Santos ay gumuho. Ang mga bisita
ay nagtayuan. Ang mga bulungan ay naging galit. Ang mga matataas na personalidad na kanina'y ngumingiti ay nagbigay na ngayon ng tingin ng pagkasuklam. Hindi sila karapat-dapat. Magnanakaw. Killer. Ang mga salitang ito ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Rafael, sa tindi ng gulat at kahihiyan, ay hindi na nakakilos. Si Doña Cecilia ay napahawak sa mesa. Ang kanyang muka ay ashen. Tumingin si Maribel sa kanilang dalawa. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ang kanyang puso ay manhid. Hindi na siya nagsalita pa. Tapos na ang kanyang misyon. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash ng walang tigil. Ang mga reporters ay nag-uunahan na kumuha ng statement mula kay Rafael at Doña Cecilia na ngayon ay napapalibutan na ng mga galit na bisita. Rafael, sa desperasyon na makatakas, ay marahas na itinulak ang isang reporter. Naisip niyang tumakbo. Kailangan niyang lumabas. Habang tumatakbo papalabas ng ballroom, hindi niya napansin ang isang basag na baso sa sahig. Nadulas siya. Blag! Bumagsak si Rafael sa sementadong sahig sa labas mismo ng pinto ng Grand Ballroom, sa harap ng lahat ng mga nagtitipong tao. Ang kanyang mukha ay dumugo. Ang kanyang mamahaling suit ay punit. Ang kanyang dignidad ay durog. Ang lahat ay nakatingin sa kanya, nakakalat sa sahig, isang sirang laruan sa gitna ng isang marangyang gabi. Ang gabi ng Santos Charity Ball ay naging The Fall of the Santos Empire. Kinabukasan lahat ng dyaryo at news channel ay naglalaman ng kwento. Hindi na tungkol sa charity event, kundi tungkol sa pagkahubad ng maskara ng isang pamilyang Santos na puno ng kasinungalingan at kasakiman. Ang mga litrato ni Rafael, na duguan at nakahandusay sa sahig, ay kumalat sa social media na parang virus. Ang mga dating kasosyo ay isa-isang nag-withdraw. Ang mga bangko ay nag-freeze ng assets. Ang mga kaibigan ay naglaho na parang bula. Sa loob lamang ng ilang oras, ang kaharian ng mga Santos ay naging abo. Sa isang pribadong restaurant, tahimik na kumakain sina Maribel at Daniel. Ang balita sa TV ay tumatakbo sa background, ipinapakita ang walang katapusang pagtalakay sa iskandalo. Hindi na sila makakabangon pa, sabi ni Daniel. Sumisip-sip ng kanyang kape. Walang kumpanyang magtitiwala sa kanila. Walang taong re-respeto sa kanila. Ang hiya nila. Totally destroyed. Hindi sumagot si Maribel. Nakatingin lang siya sa kanyang plato. Ang pagkain ay walang lasa. Ang tagumpay ay walang tamis. Nagugilty ka? Tanong ni Daniel. Alam na ang sagot. Hindi ko alam, Dan. Bulong ni Maribel. Nakalaban ko na sila. Nakuha ko na ang hustisya para kay nanay. Pero, bakit parang may kulang? Biglang nagring ang telepono ni Maribel. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin. Sagutin mo, sabi ni Daniel. Baka important. Pinindot ni Maribel ang sagot. Maribel? Ako to. Si Rafael. Ang boses ni Rafael ay basag. Halos hindi na makilala. Wala na ang dating yabang. Wala na ang dating awtoridad. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng isang lalaking nasa bingit ng pagbagsak. Maribel, please, tulungan mo ako. Nagmamakaawa si Rafael. Wala na akong pera. Nawalan ako ng lahat. Hindi ko alam ang gagawin ko. Napatulala si Maribel. Ang lalaking ito na minsan ay itinulak siya palabas ng bahay. Ang lalaking ito na nagpabaya sa kanyang ina, ngayon ay nagmamakaawa sa kanya. Nasaan ka? Tanong ni Maribel. Ang boses ay kalmado. Halos walang emosyon. Nasa isang bar. Sa kanto lang ng dati nating subdivision. Sagot ni Rafael. Pwedeng magkita tayo? Kahit ngayon lang. Ipaliwanag ko ang lahat. Nagtinginan sina Maribel at Daniel. Umiling si Daniel. Nagpapahiwatig na hindi dapat, pero tumango si Maribel. Kailangan niya itong gawin. Ito ang huling kabanata ng kanilang kwento. Pagdating niya sa bar, nakita niya si Rafael. Nakaupo sa isang madilim na sulok, nakasuot ng gusot na damit,
At sa harap niya ay mga basyo ng inumin. Ang mukha niya ay namumula. Ang mga mata ay may pa at puno ng desperasyon. Maribel! Nagsimula si Rafael, pero hindi siya makatingin ng diretso sa mata ng dati niyang asawa. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Tanong ni Maribel. Ang boses ay hindi tumaas. Ang pagtapon sa akin? Ang pagpapabaya kay nanay? Ang pag-iwan sa kanya para lang sa isang Louis Vuitton bag? Umiling si Rafael. Gusto ko lang mahalin nila ako. Gusto kong ipagmalaki ako ni Mama. Ang bigat ng expectation niya, Maribel, alam mo yon? Napakunot ang noo ni Maribel. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi iyon dahilan para saktan ng iba. Pero sa mga mata ni Rafael, nakita niya ang isang bakas ng katotohanan. Ang lalaking nasa harap niya ay isang lalaking duwag na nabuhay sa anino ng kanyang ina. Hindi kita mapapatawad, Rafael. Sabi ni Maribel, ang boses ay matigas. Hindi ko kayang patawarin ang ginawa mo kay nanay. Pero, hindi na rin kita kinamumuhian. Binuksan niya ang kanyang bag. Kumuha siya ng 1,000 piso. Inilapag niya ito sa mesa. Para sa pamasahe mo, sabi niya, walang emosyon. At para makapagsimula ka, kahit saan ka man magpunta. Tumayo si Maribel. Tinalikuran niya si Rafael na nakatitig lang sa pera. Hindi niya alam kung anong gagawin nito. Hindi na niya kailangan pang malaman. Paglabas niya ng bar, nandoon si Daniel, naghihintay sa labas ng kanyang sasakyan. Anong nangyari? Tanong ni Daniel. Tapos na, sagot ni Maribel habang sumasakay sa passenger seat. Sumandal siya, napapikit. Ang pagod ay biglang bumalik sa kanyang buong katawan. Paano na si Doña Cecilia? Tanong ni Daniel. Sinisimulan ang makina ng sasakyan. Bumuntong hininga si Maribel. Narinig ko. Na-stroke daw. Nasa mansyon pa rin. Mag-isa. Tahimik sila sa loob ng sasakyan. Ang gabi ay bumabalot sa kanila. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Daniel. Tumingin kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Napakagat ng labi si Maribel. Hindi niya alam. Ngayon na wala na ang galit, wala na ang misyon. Ano na ang susunod? Makalipas ang ilang buwan, ang balita tungkol sa pamilyang Santos ay unti-unti nang nawawala sa mga headline. Napalitan na ng iba pang iskandalo at kontrobersya. Pero sa Quezon City, ang pangalan ng Rosa Medical Center ay patuloy na nagniningning. Libu-libong mahihirap na pasyente ang natulungan. Libreng gamot, libreng konsultasyon. Ang pangalan ni Nanay Rosa ay naging simbolo ng pag-asa. Isang hapon, nakatanggap si Maribel ng tawag mula sa isang nursing home. Ma'am Cruz, may bisita po si Doña Cecilia. Hinihingi po kayo. Nag-aalangan si Maribel. Hindi na niya ito nakita mula ng gabi ng Santos Ball. Nabalitaan niyang na-stroke ito at pagkatapos ay ipinasok sa isang nursing home ng iilang natitira nilang kamag-anak. Nandoon pa rin ang galit, ang sakit, pero parang humina na ang apoy. Nagpasya si Maribel na bumisita. Hindi dahil sa utang na loob, hindi dahil sa awa, kundi dahil kailangan niyang isara ang kabanatang ito para sa kanyang sarili. Pagdating niya sa nursing home, nakita niya si Doña Cecilia, nakaupo sa wheelchair, nakatulala sa bintana. Ang kanyang dating makikinang na mga mata ay malabo na. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang dating reyna ng Quezon City ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Lumapit si Maribel. Doña Cecilia, tawag niya ng mahina. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Hindi siya agad nakakilala. Saglit na katahimikan. At pagkatapos, may lumabas na luha sa kanyang mga mata. Maribel, bulong ng matanda. Ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak. Hindi sumagot si Maribel. Hindi siya nagbigay ng pekeng pangako ng kapatawaran. Hindi siya nagkunwari. Sa halip lumapit siya.
Kinuha ang basahan sa lamesa at pinunasan ang luha sa mukha ng matanda. Naglaga si Maribel ng nilagang saba na paborito ni Doña Cecilia noon. Inilapag niya ito sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Hindi siya nagtagal. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang kanyang presensya lang at ang munting handog ay sapat na. Nang paalis na siya, narinig niya ang mahinang bulong ni Doña Cecilia. "Salamat, anak." Nagpatuloy si Maribel sa paglalakad. Ramdam niya ang gaan sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa Doña Cecilia. Ito ay para sa kanyang sarili. Para makalaya siya. Isang gabi, matapos ang isang meeting sa Rosa Foundation, nagkayayaan sina Maribel at Daniel na maglakad-lakad sa tabing dagat. Ang simoy ng hangin ay presko. Ang mga alon ay payapa. Tahimik silang naglalakad. Ang buwan ay bilog at maliwanag. "Masaya ka na ba?" tanong ni Daniel. Ang boses ay mahina, parang bulong ng hangin. Ngumiti si Maribel. Isang tunay na ngiti. Ang nangiting matagal nang nawala. "Oo, Dan, masaya na ako." Huminto si Daniel. Hinarap niya si Maribel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Maribel?" Nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig. "Noong araw na una kitang nakita sa opisina ko, gusto kong sabihin sa iyo na matagal na kitang mahal, simula pa nung high school. Pero nahihiya ako. Akala ko hindi ako sapat para sa iyo." Lumapit si Daniel. Inabot niya ang kamay ni Maribel. "Payagan mo akong alagaan ka, Maribel," sabi niya. Ang kanyang tingin ay puno ng senseridad. Hindi dahil sa utang na loob, hindi dahil sa awa, kundi dahil matagal na kitang hinihintay at ngayon na malaya ka na sa lahat ng sakit. Sana may puwang pa ako sa puso mo. Napatitig si Maribel sa kanyang kamay na hawak ni Daniel. Ramdam niya ang init, ang senseridad, ang tunay na pagmamahal. Ito ang pagmamahal na hinahanap niya. Ang pagmamahal na hindi nagpapabaya. Ang pagmamahal na nananatili. Pumikit siya. Huminga ng malalim, hinayaan ang lahat ng sakit at kalungkutan na lumabas. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, isang bagong pag-asa ang nagniningning doon. "Simulan natin ulit, Daniel," sabi niya. At ang bawat salita ay may bigat ng isang bagong kabanata. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga luha ng saya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Daniel. "Simulan natin. Sa umpisa." 5 taon na ang lumipas. Ang dating malawak na lupain na pinagtalunan ng Santos Group at Rosa Foundation ay isa ng buhay na komunidad. Ang Rosa Medical Center ay lumalaki. Mayroon ng 2 bagong gusali at daan-daang pasyente ang natutulungan araw-araw ng walang bayad. Sa tabi nito, tumayo ang Rosa Learning Center, kung saan ang mga kabataan ay libreng nakakapag-aral at nakakapag-training para sa iba't ibang kasanayan. Sa gitna ng complex, may isang malaking hardin. Puno ito ng mga rosas, mula sa matingkad na pula hanggang sa malumanay na puti, na masiglang namumulaklak. Ito ang hardin ni Rosa. Nakatayo si Maribel sa gitna ng hardin, nakangiti. Ang kanyang tiyan ay malaki na. Nasa huling trimester na siya ng kanyang pagbubuntis. Nakasuot siya ng isang simpleng summer dress. Ang mukha niya ay payapa at masaya. "Maaga ka yata ngayon, Mrs. Reyes," bati ni Daniel habang lumalapit. Bit-bit ang 2 tasa ng kape. Ngumiti siya. Ang kanyang dating tahimik na mukha ay laging may ngiti ngayon. "Hindi na ako makapaghintay," sabi ni Maribel. Hinaplos ang kanyang tiyan. "Excited na akong makita siya. Sana kamukha mo." Niyakap ni Daniel si Maribel mula sa likuran. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang at humaplos sa tiyan ng asawa. Hinalikan niya ang buhok ni Maribel. "Kamukha mo pa rin ang magiging pinakamaganda," bulong ni Daniel, lalo na kapag ngumingiti. Tumingin si Maribel.
sa mga rosas. Sa bawat talulot, nakikita niya ang kanyang ina. Ang sakit ng nakaraan ay hindi nawawala, pero hindi na ito sumasakal. Naging inspirasyon na ito. Natawid na ba niya ang lahat ng pagsubok? Nahanap na ba niya ang kapatawaran? Nakuha na ba niya ang kapayapaan? Ang pagpapatawad ay isang proseso. Hindi niya tuluyang nakalimutan ang lahat ng ginawa ni Rafael at Doña Cecilia. Ang mga sugat ay nandoon pa rin. Ngunit ang galit na pumupuno sa kanyang puso noon ay napalitan na ng pangunawa. Naintindihan niya na ang kasamaan ng mga ito ay galing sa kanilang sariling pagkukulang at kawalan. At ang kapatawarang ibinigay niya ay hindi para sa kanila, kundi para sa kalayaan ng sarili niyang puso. Malaya na siya sa bigat ng puot, kapayapaan. Ito ang nahanap niya. Ang tunay na kapayapaan ay hindi kawalan ng problema, kundi ang kakayahang harapin ito ng may lakas at pag-asa. Ang pamilya niya ngayon, kasama si Daniel at ang kanilang magiging anak, ay ang pinakamahalagang yaman niya. Ang kanyang trabaho sa Rosa Foundation ay nagbigay sa kanya ng layunin na mas malaki pa sa kanyang sarili. Ang paglalakbay ni Maribel ay isang patunay na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nakikita sa kanyang yaman o sa kanyang kapangyarihan. Ito ay nasa kanyang puso, sa kanyang kakayahang magmahal, magpatawad, at bumangon mula sa abo. Ang bawat sugat ay naging isang aral. Ang bawat luha ay naging isang binhi ng pag-asa. Niyakap ng mahigpit ni Daniel si Maribel. Magkasama silang tumitig sa lumulubog na araw na nagpapinta ng ginintuang kulay sa hardin ni Rosa. Ang hinaharap ay maliwanag, puno ng pangako. Ang kwento ni Maribel ay hindi lang kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng isang pusong nasaktan, pero muling natuto magmahal, isang pusong natuto magpatawad, isang pusong lumaya